SEC, pinapahinto ang operasyon ng UMeta Credit Lending Corporation. No? Itong UMeta, alamin natin sa video ito kung ano yung mga OLA na nag-ooperate dito sa Play Store na madadownload ninyo. Okay, isa-isahin natin yung mga OLA na yan ng UMeta. Pero bago ang lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na paki-follow po at paki-suportahan po ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, malaking tulong po ang inyong pag-like, malaking tulong din po ang pag-share para sa paglaganap ng mga update dito sa mga online lending apps at pakihit lang po yung notification bell para updated po kayo sa mga usaping online lending apps. At disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online loan apps. Ako po ay nagbibigay lamang po ng mga payo, gabay at patnubay sa kung paano nyo haharapin yung suliranin na ibinibigay nitong mga online loan apps sa mga kanilang ginagawang unfair debt collection practices at kung ano yung pwede ninyong mapuntahan ng mga ahensya na masasabi ko kung saan kayo pwede mag-report, okay? At hindi rin po ako nanghihikayat na huwag magbayad ng utang. Tandaan nyo, ang utang ay utang at ito ay responsibilidad, okay? Then, ito yung ayon sa balita sa Inquirer.net, okay? Ayon dito sa balita, SEC stops UMeta credit lending operations. Ordered UMeta to immediately stop operating its unregistered online lending platform. This entity was likewise found to have engaged in unfair debt collection practices. Okay? Yun po. Ibig sabihin, ito ho kasi ay nag-engage at nagkakaroon ng mga paglabag sa karapatang pantao ng mga borrower. At ang isa pa, ito ay may cease and desist order na in-issue noong February 18 ng SEC, na Department ng Financing and Lending Companies na directed sa company na yun. Ngayon, itong mga OLA na ito, yung mga nasa Play Store niya na madadownload niyo, isa-isahin natin, okay? Ito po yung mga OLA na nag-ooperate. Yung FinLedger o Smart Ledger, then the CashTwig, the More Pautang Loan Hub, si AntSave, at saka yung bago ngayon nakaraan lang, yung Mint Guard at yung pinakasikat nila, si MetaCash. Okay? Yun yung kanilang mga online loan apps na madadownload ninyo sa Play Store. At if I remember it correctly, talagang yung mga yan is iisa lang yung company, no? Pero ito mga to is wala rin sa list of recorded online lending platform ng SEC. So, which is, they are illegally doing an operation. Okay? Ngayon, pinapahinto sila. Dahil sa dami ng mga report, yung mga unfair debt collection practices, yung mga harassment, yung mga pamamahiya, yung mga pagbabanta, yung mga kung ano-ano, yung mga paglabag sa data privacy, pag-contact sa mga hindi naman contact reference, okay? Yung complaint na ito, sabi ng SEC ay napag-alaman na may mga na-receive na silang mga 300 informal complaints, okay, against the company between nung nakarang taon ng January 2025 at hanggang ngayon 2026 ng January. Kasi informal complaints. Ito yung problema, no? Ang dami nating forward na mga complaints sa email. Kasi as long as, ulitin ko, as long as walang formal at personal nagpapapile ng complaint, tandaan niyo at wala yung sinumpa ang salaysay, sinasabi sa inyo, kaya ganun kahalaga. Kung gusto niyo talaga mag-file ng complaint, medyo mabusisi at talagang mahabang oras at talagang uubos kayo ng panahon, pagod at yung pagsasalaysay ng mga kailangang malaman at mga sapat na ebidensya na kailangan nyo ibigay. Kasi nga, informal complaint po yan, puro sa email lang yan, malamang. Pero, okay naman, no? At least kahit ba, no? Napansin na yung complaint ng SEC. Kasi mostly, ang hirap talagang file ng complaint sa kanilang iMessage portal. Ang daming hinahanap din, no? Nag-try ako dyan, pero, yun nga, paalaala lang, ha? Nagkaroon na nga yan. Kumbaga, may cease and desist order na itong UMeta. Okay? Ulitin ko, yung mga OLA nila, paalala lang, para maalala nyo. Kasi ginagawa ko ito paulit-ulit ng mga salita kasi yung mga nanonood sa atin, nagko-comment pa rin, ano po yung mga OLA? Nasabi ko naman na sa video, tatanong pa rin sa comment section, di ba? Para mas maliwanagan lang po kayo. Okay? Ulitin ko ha, FinLedger, Smart Ledger, CashTwig, More Pautang Loan Hub,
Unsaved, Mintguard, at saka itong si Metacash, yan po yung pinaka-main na, na OLA. Pero, I doubt nahihinto ito basta-basta, no? Kasi, dahil nga napahinto sila at nagkaroon ng babala at paalaala ang SEC about dyan, malamang gagawa yung mga yan ng mga bagong names o mga bagong apps na pwedeng i-download na naman sa Play Store, sa App Store, sa website, sa mga ibang App Store ng mga cellphones, di ba? Tusok kasi yan eh. Kaya sabi ko sa inyo, di ba? Maging maingat. Ako nire-review ko rin sila, may isa-isa ko rin para mas maintindihan nyo kung legit ba talaga yung mga inuutangan nyo o legit lang talaga sa panghaharas at panglalamang sa kapwa. Hindi naman ako against sa pagpapautang na negosyo. Against lang po tayo sa mga maling pamamaraan ng kanilang pagpapautang like hindi sinusunod yung Truth in Lending Act. Di ba? Yung ipapaliwanag mo sa iyo ng mabuti kung magkano ba talaga yung utang mo, yung magiging utang mo, yung proseso ng kanilang pagbawas ng iutangin mo. Di ba? Kunwari, example mo, ito, kung si Metacash, minsan nag-auto-disburse daw ayon sa mga nababasa kong comments sa aking Facebook page at saka sa ibang mga social media ko, no? Nasabi, hindi pa raw sila nakakapag-click o nakakapag under evaluation o under process, nakakatanggap na raw sila ng something 500 to 600, tapos may utang na raw ng 1,000, which is panloloko yun. Biruin mo, no? Illegal ka na nga, alam mo naman sa sarili mo na illegal ka, tapos gagawa ka pa rin ng illegal. Di ba? Maintindihan ko sana kung illegal ka naman nagagawa ng pautang, tapos maayos ka naman. Baka pwede kong mapagbigyan ng katwiran na at least as they do the right way of loan, nagpapaloan at ng pagpapasingil. Okay. Pero syempre, dahil may batas na kailangan rehistrado kayo o meron kayong rights na magpautang online, dapat sundin. Gusto niyo pala magnegosyo ng pagpapautang, di magparehistro kayo. Di ba? Pero ayun, makakapasok sila kasi nga meron pa ring moratorium na bawal na madagdagan itong mga online loan apps o itong mga online lending platforms sa sa mga Play Store o mag-operate through online, okay? Pero nangyayari kasi napansin ko lang din, no? Ito, hindi naman wala naman ako masamang tinapay sa SEC. Hindi nga nadadagdagan yung mga rebook naman na binabalik. No? Na which is, yung mga nare-rebook na yan, like ito, example natin, ito, nagkaroon ng cease and desist order, papalit lang ng pangalan, tapos yung na-rebook, pagbibigyan, o-operate ulit, tapos yung ginagawa na na-rebook na unfair, sa paglabag sa unfair debt collection practices, ginagawa pa rin hanggang ngayon, di ba? Tapos, yung interest, na which is, meron naman silang tinatawag na 15% ng ceiling of interest rate o yung effective interest rate, hindi naman sinusod, 7% daily. Di ba? Ito mga to, dito 7% daily, 50% weekly. Itong mga illegal na to, na illegal na nga, nagpapaka-illegal pa, nagiging illegal talaga. Di ba? So, yun lang po, no, ina-update ko lang po kayo ngayon dito sa balita na ito na galing sa Inquirer at mismo SEC yung nagbigay ng order ng cease and desist sa mga yan. At paalala nga, maging maingat sa pag-utang sa mga wala. So, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo. Pakipollow po at pakisuportahan po ang aking mga social media account. Ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming pong salamat sa uulitin.